Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ben. 28 years old. Isang boy o driver dito sa bahay ni Doktora Camila. Katulong ang nanay ko sa bahay ng mga magulang ni Doktora. Matagal na siyang nagsisilbi roon at masasabi kong mababait ang pamilya nila. Kahit may kaya, hindi sila mapagmataas. Maayos silang makitungo, kaya naman tumagal din ang nanay ko sa kanila. Isang araw nung kinausap ako ni nanay. Ben, sabi niya, yung anak ng amo ko, si Doktora Camila, kilala mo yon hindi ba? Naghahanap ng tutulong sa bahay. Driver, taga-asikaso, gusto mo ba? Hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumayag ako kaagad. Hindi ko sinabi kay nanay na matagal ko nang tinitingnan si Doktora Camila. Hindi kami close pero kilalang kilala ko siya. Ibang klase ang dating. Akala ko nga noon hanggang tingin lang ako. Hanggang lihim na paghanga lang. Hindi ko inakala na darating ang panahon na may mangyayaring hindi ko makakalimutan. Sa totoo lang, napakaganda ni Doktora. Bukod sa maputi, sexy, hindi halata ang edad niyang 46. Hindi siya yung palaging nakaayos o maporma. Pero may natural siyang ganda. Yung tipong kahit simple lang siya, mapapalingon ka pa rin. Noong buwan ng Hunyo, nagsimula akong magtrabaho sa kanya. Malaki ang bahay niya, pero malinis. May isa pa akong kasamang kasambahay. Si Melay, na dalaga pa. 27 anyos, madaldal, palabiro at medyo pilya. Ako naman, hindi sa pagmamayabang pero maayos ang pangangatawan ko. Sanay kasi ako sa mabibigat na trabaho. Bago ako nakapasok dito, naging kargador ako sa hardware sa bayan. Tagabuhat ng semento at hollow blocks. Kaya hindi na bago sa akin ang mabibigat na gawain. Balik tayo sa unang araw ko. Medyo nahihiya pa ako noon. Nakikita ko si Doktora sa sala. Maayos ang ayos. Simple lang suot pero elegante. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Magandang umaga, Ben. Sabi niya. Hindi naman na tayo iba, hindi ba? Magkakilala naman na tayo. Opo, Doktora. Sagot ko at halatang kinakabahan. Alam mo na siguro ang papel mo dito sa bahay. Nabanggit na ba ng nanay mo? Opo, Doktora. Alam ko na ho. Tumango siya. O siya, sige. Doon ang kwarto mo. Katabi ng kwarto ni Melay. Melay, tawag niya. Yes, Doc. Ikaw na bahala kay Ben, ha? Aalis na muna ako. Okay po, Doktora. Pag-alis niya, kaming dalawa na lamang ni Melay ang naiwan. Dinala niya ako sa likod. Pinakita ang mga gamit, tapos ang kwarto ko. O ayan na, sabi niya. Magkatabi lang yung silid nating dalawa. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ngumisi siya bigla. O kaya naman, kung gusto mo ng kayakape, pwede rin ako. Sabay kindat niya at hawak sa braso ko. Napangiti na lang ako. Loko ka. Ganun si Melay. Palabiro, walang arte. Mabilis lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa gawain ko. Ang magmaneho, maglinis ng bakuran, mag-asikaso ng mabibigat na gawain sa bahay. Si Doktora naman, tuwing tanghali madalas umaalis papuntang ospital. Minsan gabi na akong umuwi. Minsan naman kinabukasan na. Tahimik ang bahay kapag wala siya. Pero kapag nandyan siya, parang may ibang aura. Isang araw, habang nag-aayos ako sa may sala, bumaba siya ng hagdan. Hindi ko alam kung bakit pero napatitig ako sa kanya. Halos hindi ako kumurap. Simple lang naman ang suot niya noon. Blouse at slacks. Nakalugay ang maiksing buhok. Walang make-up. Pero sa liwanag ng umaga, kitang-kita ko ang ganda ng mukha niya. Ang kinis ng balat
At yung katahimikan ng kilos niya na parang may tinatagong pagod o lungkot. Ben? Tawag niya. Yes po, doktora. Pakikuha na yung susi ng kotse. May pasok ako mamaya. Opo. Habang inaabot ko ang susi, nagtagpo ang mga mata namin. Ilang segundo lang yon pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung napansin niya pero ako, ramdam ko. Simula noon, hindi na lamang basta paghanga ang nararamdaman ko sa kanya. May mga pagkakataong nahuhuli ko ang sarili kong nakatingin sa kanya. Sa paraan ng paglakad niya, sa tono ng boses niya. Nahalata ako kapag pagod siya. At sa mga sandaling tila tahimik lamang siya sa sala. Akala ko hanggang tingin na lang ako. Akala ko hanggang lihim na paghanga lang. Pero mali ako. Dahil darating ang isang gabi, isang pagkakataon na tuluyang magbabago ang lahat sa pagitan naming dalawa. At doon magsisimula ang kwentong hinding-hindi mabubura sa alaala ko. Sa paglipas ng araw, mas lalo namang naging malapit sa akin si Melay. Lagi siyang nahawak sa braso ko. Minsan naman yayakap na lang bigla. May mga biro rin siyang may ibig sabihin. May mga tingin rin siyang hindi basta-basta. At ang mga kilos niyang parang laging sinasadya. Aba, Ben, sabi niya minsan habang nag-aayos ako sa may labas. Parang, mas gumagwapo ka yata ngayon ah. Napangiti lang ako. Naku Melay, guni-guni mo lang yan. Talaga? Sabay lapit niya. Bakit parang lalo tuloy akong nahuhulog sa'yo? Alam kong biro lang niya yung mga banat niyang yon. Pero ramdam ko yung kakaibang init sa tono niya. Si Melay kasi yung tipo ng babaeng hindi nahihiya. Diretso, palaban. Ako, kahit sanay na sanay ako sa mabibigat na trabaho, hindi naman ako sanay sa ganung klase ng atensyon at biro. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas pa ang paglapit niya. Kapag nasa garahe ako, nandun siya. Kapag nasa kusina, bigla siyang lalapit at may itatanong. Kapag nagpapahinga ako sa likod ng bahay, uupo siya sa tabi ko. Pagod ka na? Tanong niya minsan. Medyo, sagot ko. Halika, sabi niya, sabay abot ng malamig na inumin. Alam mo Ben, magaling ako mag-alaga. Biro pa niya. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko na lamang alam kung anong ire-react ko sa kanya. Hindi ko rin naman alam kung paano siya itataboy. Hanggang isang gabi, wala si doktora noon. May duty sa ospital at kinabukasan pa ang uwi. Tapos na ang mga gawain. Nakaupo ako sa likod bahay at nagmumuni-muni. Nag-aayos din ang gamit nung biglang lumapit si Melay. Ben, sabi niya, samahan mo naman ako dito sa loob oh. Ang boring kayang mag-isa. Dito lang ako, sagot ko. Di tabi na lang ako sa'yo. Sagot niya agad sabay upo sa tabi ko. Magkalapit kaming dalawa. Sobrang dikit. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Hindi siya umiiwas, ako rin hindi naman umalis. Tahimik lang ako hanggang sa nagsalita siya. Alam mo, sabi niya, simula nang dumating ka rito, parang mas ganado na tuloy akong araw-araw gumising. Napalingon ako sa kanya. Bakit? Ngumiti siya. Yung ngiting may halong biro at katotohanan. Ewan, siguro kasi may bagong mukha sa bahay. Belay. Bakit? Huwag ka namang ganyan. Tumawa siya. Ano bang ganyan? Hindi ba pwedeng gusto lang kita? Natahimik ako. Hindi dahil ayoko, kundi dahil alam kong may ibang pumapasok sa isip ko tuwing gabi. At yun, si Doktora Camila. Pero tao lang din naman ako. Lalaki lang din. At kapag palay na ang lumapit, ano pa bang magagawa ko? Dahan-dahan siyang lumapit noon. Hindi naman niya ako hinahawakan pero sapat para magulo ang isip ko. Relax ka lang. Ako bahala. Bulong niya. Wala naman tayong ginagawang masama eh.
At doon ako bumigay. May nangyari sa aming dalawa. Simula noon, lihim lang ang nangyayari sa amin. Wala kaming relasyong dalawa. Kami lang ang may alam. Isang hapon, nasa likod kami ng bahay. Akala namin wala si doktora. Ang sabi kasi ni Melay, gabi pa raw ang uwi. Nagtatawanan kami, nagbibiroan, masyadong kampante. Ano ka ba? Sabi ni Melay sabay tawa. Baka ma-inlove na ako sa'yo niyan. Baliw, sagot ko, huwag kang ganyan. Bakit natatakot ka? Tanong niya sabay lapit. Hindi, baka ikaw. Hindi ko napansin agad, pero may katahimikang biglang bumalot. Pag-angat ko ng tingin, nandun si doktora. Nakatayo sa may pintuan. Hindi nagsasalita, nakatingin lang sa amin. Hindi ko makakalimutan yung itsura niya noon. Hindi siya galit, pero nagulat. May kung anong dumaan sa mata niya. Parang pagkadismaya, parang sakit, o mas tamang sabihing parang selos. Tumayo agad si Melay. Dok, nandiyan na ho pala kayo. Ayos lang, sabi ni doktora. Malamig ang boses. Mukhang masaya kayo Natahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko rin magawang tumingin ng diretso sa kanya. Ramdam ko kasi ang bigat ng presensya niya. Ben? Sabi niya bigla. Opo, doktora. Tapusin mo na muna yung ginagawa mo. May kailangan ka pang ayusin, hindi ba? Tumalikod siya at pumasok na ng bahay. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin. Mas naging tahimik siya. Seryoso. Madalas nakabantay sa paligid. At sa mga sandaling magkakasalubong ang mga mata naming dalawa, ngingiti siya ng matamis. At doon ko naisip, baka naman hindi lang ako ang may lihim na pagtingin. Baka naman hindi lang ako ang nakakapansin. At sa isang iglap, ang simpleng paglapit nun ni Melay sa akin, ang naging mitya ng isang inggit na hindi ko inakalang mabubuo. Gabi na noon, si Melay ay nasa labas dahil may pinuntahan. Ako naman ay nasa kwarto ko, nakahiga. Pilit pinapakalma ang isip ko. Mula nung araw na nakita kami ni doktora, parang may mabigat ng hangin dito sa loob ng bahay. Busy ako nun sa pagmumuni-muni nang biglang kumatok sa pinto ko. Ben? Boses ni doktora. Tumayo ako kaagad. Binuksan ang pintuan at nakita ko siyang nakatayo doon. Napakaganda niya sa suot niyang pantulog. Bahagyang basa pa ang buhok niya. Pumunta ka sa kwarto ko. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Ngayon na ho ba, Dok? Putol niya. Hindi ako nakagalaw kaagad. Parang may tumuso kasi sa dibdib ko. Alam ko nang ibig sabihin ng kanyang pagtango. Sumunod naman ako kaagad. Tahimik kaming naglakad papunta sa silid niya. Pagpasok namin, marahan niyang sinara ang pinto. Tumayo siya sa tapat ko, ilang hakbang ang pagitan. Maupo ka muna, sabi niya. Umupo ako sa gilid ng kama. Siya naman ay nanatiling nakatayo, nakaharap sa bintana. Ilang segundong lumipas na puro katahimikan lang. Ramdam ko noon ang tibok ng dibdib ko. Alam mo ba kung bakit kita tinawag? Anya. Hindi nga ho, doktore. Sagot ko ng totoo. Huminga siya ng malalim. Nakita ko kayo ni Melay. Tubango ako. Opo, Dok. Pasensya na ho. Hindi ko kayo pinigilan. Hindi rin ako nagalit. Dugtong niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin noon. Pero nagsisinungaling ako sa sarili ko. Ngayon ay lumiyon siya sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na wala lang yun. Na wala akong pakialam. Lumapit siya. Isang hakbang, 2 hakbang. Hanggang sa halos magkatapat na kaming dalawa. Pero nagselos ako, Ben. Hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yun. Sa tanda kong to, nagselos pa ako. Nanlaki ang mga mata ko noon. Hindi ko inaasahan ang salitang yun mula sa kanya.
Hindi ko inaasahan na diretsahan siyang magsalita at aaminin niya kaagad ang totoo. Siya na isang doktora, tinitingala at may dignidad, inaamin ang isang bagay na hindi ko inakalang maririnig ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, sabi niya pabigla. Siguro nung dumating ka? Siguro nung araw-araw kitang nakakasama? O siguro nung mga time na lagi nagtatagpo ang mata nating dalawa? Napalunok ako ng laway ko. Doktora, Camille, sabi niya. Tawagin mo akong Camille, Ben. Parang may pader na biglang bumagsak sa pagitan naming dalawa. Ben, sabi niya ulit sa mas mahinang boses. Gusto kong malaman kung may ibig sabihin ba ang nakita ko? May relasyon ba kayo ni Melay? Hindi na ako nagsinungaling pa. Wala ho. Sa inyo ho ako may gusto, doktora. Sabi ko ng diretsyo. At matagal na ho. Napapikit siya sandali. Pagmulat niya, iba na ang tingin niya. Hindi na amo, hindi na doktora, babae na. Alam mo ba kung gaano ako nag-iingat? Tanong niya. Ilang taon na akong nag-iisa. Ilang taon kong sinarado ang pinto nito. Tapos tinuro niya ang puso niya. Grabe yung kaba ko nun. Lumapit na siya ng tuluyan sa akin. Inangat ang kamay niya at marahang hinawakan ng braso ko. Hindi ako umatras. Kung lalapit ako sa'yo, sabi niya. Tahimik kaming nagkatitigan. Ang mga sumunod na sandali ay parang huminto na ang oras. Inilapit niya ang noo niya sa noo ko. Ramdam ko noon ang init ng hininga niya. Naramdam ko ang bigat ng desisyong pareho naming tinanggap. Ben, ilak mo ang pinto. Bulong niya. Nang gabing yun, hindi na kami nagkunwari na wala kaming nararamdaman. Hindi na siya doktora o amo at hindi na ako boy o driver. Kami ay dalawang taong pagod na sa pagpipigil. Sa loob ng kwartong yun, may dalawang taong sabik na inaangkin ang isa't isa. Isang doktora na sa kabila ng edad ay nanatiling birhen at isang binatang matagal nang may lihim na pagtingin dito. Nagtagpo ang labi naming dalawa at ang halik na iyon ay nauwi sa isang pangyayaring hindi namin makakalimutang dalawa. Masarap. Oo naman, sobra. At hindi ko talaga yon makakalimutan. Saksi ang 4 na sulok ng kwarto ni Doktora kung paano niya binabanggit ang pangalan ko dahil sa tindi ng tinatamasa niya. Pagkatapos nun, hingal kaming dalawa pero parehas na may ngiti sa labi. Kinabukasan, maaga siyang umalis papuntang ospital. Hindi ko na siya nakausap. Pero bago siya lumabas ng pinto, nagpaalam pa siya sa akin. Mula noon, nagkaroon kaming dalawa ng pagkakaintindihan. At sa mga sandaling nagkakasalubong ang mga mata namin, sa kusina man, sala o hallway, sapat na yon para maalala ko ang gabing yon. Tuwing gabi, kapag tapos na ang mga gawain at tahimik na ang paligid, minsan ay kumakatok siya sa pintuan ko. Ben? Tulog ka na ba? Pwede tayo mag-usap? Hindi na niya kailangang ipaliwanag kung bakit. Alam ko na. Palagi ko nang alam. At sa loob ng kwarto niya, mag-uusap kaming dalawa. Magkukwentuhan. Pero pagkatapos nun, mapupunta sa isang pagniniig. Ben, sabi niya pagkatapos, hindi to madaling desisyon, alam mo yan. Alam ko ho, sagot ko. Alam mo namang mas bata ka. May buhay ka pa sa labas ng bahay na to. Tumingin ako sa kanya. At kayo, may buhay din naman, hindi lang sa ospital. Bakit hindi nyo enjoyin ang sarili nyo ngayon? Ngumiti siya ng marahan. At muli, pinunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Hindi nagtagal, napansin ni Melay ang pagbabago. Hindi naman siya tanga. Matagal na siyang kasambahay sa bahay na iyon.
Una, tahimik lang siya. Pero ramdam ko na yung mga tinginan niya. Hanggang isang hapon, nung nagliligpit ako sa sala, umupo siya. Tumingin sa akin. Seryoso. Oy Ben, may tanong ako sa'yo. Sabi niya bigla. Ano yun? Sagot ko naman. May relasyon ba kayo ni Doktora? Bigla akong napatingin sa kanya. Hindi ako nakaimik. At sa hindi ko pag-imik na yon, alam kong alam na niya. Masaya ka ba? Bigla niyang tanong. Oo. Tumango siya. Halata nga eh. Natahimik kami sandali. Tapos bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Hindi ako galit, Ben. Pero ang mga mata niya may kirot. Pero alam mo, umasa ako. Akala ko talaga ako. Hindi ko na siya sinagot. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Mula noon, nag-iba ang kilos ni Melay. Hindi na siya malambing, naging malamig na siya. Pero may mga sandaling bigla siyang lalapit. Parang sinusubukan kung may natitira pa ba para sa amin. Ben, sabi niya minsan habang magkasabay kami sa kusina. Naalala mo pa ba yung mga gabi na magkasama tayo? Natahimik ako. Melay, huwag ka na magpaliwanag. Putol niya. Alam ko naman eh. Ano bang laban ko kay Doktora? Hindi ko alam kung paano niya nalaman ng lahat. Baka nakita niya, o kaya naman naramdaman niya, o talagang obvious lang kami ni Camille. Sa bahay na ito, 3 kaming may lihim. Isang nagmahal, isang pinili, at isa ang naiwan sa gitna. Napilit inuunawa ang sakit. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong sitwasyon. Ang alam ko lang, ang relasyon namin ni Camille ay hindi panandalian. Isa itong desisyon na araw-araw naming dalawa na pinaninindigan. Sa paglipas ng buwan, unti-unti, nagbago na rin ang takbo ng mga araw sa bahay. Hindi na kaming sobrang palihim, yung tipong nagtatago ni Camille. Si Camille, hindi na kasing lungkot ng dati. Kapag umuwi siya galing ng ospital, nakangiti na siya. Pagod ka? Sabi ko minsan. Oo eh, ang dami kasing inasikaso kanina. Aalagaan ko siya. Mamasahihin, nandun ako palagi. Isang umaga, habang nagkakape kami sa mesa, tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi siya nagsalita agad pero parang may binubuo sa isip. Ben, sabi niya sa huli, alam mo, ayokong itago ka. Hindi ako nagsasalita, nakikinig lang ako. Hindi ko sinasabing ipagsisigawan natin, pero ayokong mabuhay na parang nililihim ka. Ngumiti ako. Isang hapon din noon, nilapitan kami ni Melay sa kusina. Ben, sabi niya, aalis na ako. Nagulat ako. Bakit? Ngumiti siya. Hindi masaya, pero hindi rin naman galit. Kasi ayokong manatili dito, sa lugar na masakit. Melay, tama na. Huwag ka na magpaliwanag no. Putol niya. Masaya ka. At kahit masakit sa akin, mas pipiliin ko namang makita kang masaya. Natouch ako sa sinabi niya noon. Salamat Melay ah. Bago siya umalis, nagpaalam din siya kay Camille. Walang samaan ng loob, walang inggitan. Isang tahimik na pagtanggap. Dok, kayo na bahala sa kanya. Alam niyo naman na may gusto ko kay Ben, di ba? Natawa lamang si Doktora. At ikaw? Sagot naman ni Camille. Salamat sa lahat. Sigurado ka bang aalis ka? Opo, Doktora. Pinapauwi rin kasi ako ni nanay sa probinsya eh. May sakit kasi si tatay. At doon natapos ang isang yugto. Isang gabi, lumapit sa akin si Camille at hinawakan ang kamay ko. Alam mo, Ben, gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Gusto kong tayong dalawa habang buhay. Salamat ha, kasi tanggap mo ang relasyon natin sa kabila ng edad ko.
Sa sandaling yun, wala na akong hinihiling pa. Unti-unti inayos naming dalawa ang buhay namin. Lumipat kami sa mas maliit lang na bahay, sa labas ng baryo, malapit din sa ospital. Si Camille, nagpatuloy sa pagiging doktora. Mas buo, mas masaya. Ako kasi noon kaya lumipat kami, nag-enroll ako sa kursong matagal ko nang gustong kunin. Hindi na lang ako boy o driver. Mukhang may direksyon na rin ang buhay ko. Tuwing gabi, sinusundo ko siya. Inaalagaan, pinaghahanda, at syempre, ako ang naging katuwang niya sa lahat. Isang gabi, habang naglalakad kaming dalawa, napahinto siya bigla. Ben, sabi niya, alam mo bang unang beses to? Na ano? Na hindi ako nag-isip ko nung sasabihin ng iba. Ngumiti ako. Masarap sa pakiramdam, no? Tumango siya. Tama ka. Masarap. Hindi perpekto ang mundo. May mga bata pa ring humuhusga sa kanya. May mga bulungan pa rin kaming naririnig. Pero hindi na yon ang mahalaga sa ngayon. Dahil sa dulo ng araw, may dalawang taong piniling maging tapat sa sarili nila. Ako si Ben. At siya, si Doktora Camille. Hindi man kami nagsimula sa tamang oras, hindi rin sa tamang sitwasyon, pero natapos naman kami sa tamang desisyon. At minsan, sapat na iyon para tawaging masaya ang wakas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento ng aking buhay. Muli, ako po si Ben.